Sa diwa ng pagpupuri at pasasalamat, tayo'y natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal na mga kapatid, araw ngayon ng ating Panginoon, magsaya tayo magalak sapagkat muling tinubos tayo sa kasalanan dahil sa kanyang pagmamahal. Ipagpuni natin ang muling na buhay sa pag-awit natin ng luwalhati. Luwalhati sa Diyos sa kahinaan.
sa pagkakalibang dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay ko sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiyo. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakapuso ng mabuting balita ng pinakahayag ng mga sinaunang Kristiyano at nagpapatuloy na nabatayan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea na mangaral si Juan tungkol sa binyan. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hilang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya pinako nila sa krus, ngunit muli siyang ginuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pangunay tinigilan ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at pagpatotoo na siya itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayon ng may kapal, magalak tayo't mag-iwan. Ng may kapal, magalak tayo't mag-iwan. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga Israel, makayang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumubad. Ayon ng may kapal, magalak tayo'y mag-iwan. Ang lakas ng buo ang siyang nagdulot ng ating tagumpay.
Ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong masal ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, wala tayong mag-iwan. Araw ngayon ng may kapal, wala tayong mag-iwan. Sa pamamagitan ng pagbibinyag, nakikibahagi ang Kristiyano sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Bilang isang bagong nilikha, ang Kristiyano ay namamatay sa kanyang dating makasalanang pamumuhay at nabubuhay sa Espiritu ni Kristo. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihan na paaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang limang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan na kayo, sapagkat may handog na ang ating korderong pangpasko, si Kristo. Kaya't pagdiwang natin ang Pasko. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa lisan ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naroon niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang punta kay Simon Pedro at sa lagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok.
Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi himalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan na nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsipo po. Hi. Hello. God is good? All the time? Luma na daw po yun, meron daw kong bago. Pag sinabi kong God is good, sasabihin nyo, sobra-sobra. God is good? Sobra-sobra kong mabuti ang Diyos ngayong umaga nito. Kaya matagal mo tayong nagtimpi, matagal tayong hindi pumalakpak, matagal tayong nanahimik, matagal tayong nagkayuno. Kaya at this very moment, mahal ko mga kapatid, maaari po ba natin pasalubungan ang ating Panginoon ng isang masigabong palakpakan? Mahal ko mga kapatid, noong mga nagdaang taon, meron mong sikat na tanong ang mga kabataan. Itong mga millennials, ano yung tanong na iyon? Sabi ko, tanong ng mga kabataan, mga nagdaang taon, naniniwala ka ba sa forever? Naniniwala ka ba sa forever? Kaya pakitanong mo sa inyo mga katabi, sige nga ho. Pakisabi sa inyo mga katabi, pakitanong, naniniwala ka ba sa forever? Nahihiya pa yung iba. Naniniwala ka ba sa forever? Sabi ko ng mga bitter, sino ang mga bitter? Kasa kamay. Sabi ko ng mga bitter, hindi ako naniniwala sa forever. Walang forever sa pag-ibig. Walang forever sa mundong ito. Pero doon sa totoong nagmamahal, sa mga tunay na nagmamahal, doon sa mga lover boy at sa lover girl, para sa kanila, tunay na may forever. Tunay na may forever. Pero magandang makita, mahal ko mga kapatid, ito ang tunay, ito ang katibayan. Gusto niyo ng tunay na katibayan na may forever? Ayan mo, itong pinagliriwan natin ngayon. Si Jesus na muling nabuhay. Kay Jesus, sa ating Diyos Ama, tunay at lagi-lagi, araw-araw, mararanasan natin ang forever. Hindi lang po siya namatay. Hindi lang po siya nanatiling nakababa. Hindi lang po siya nanatiling namatay. Ang magandang makita, mahal ko mga kapatid, muling nabuhay ang ating Panginoon. At sa kanyang muling pagkabuhay, hindi lang po siya ang nabuhay. Hindi lang po siya ang naligtas. Isinama niya ang bawat isa sa atin. Take note, ang bawat isa sa atin, lahat tayo, matanda man o bata, mahaba man ang buhok o hindi kalbo, may ngipin man o wala, kasama ng Diyos sa muling pagkabuhay. Ganyan tayo lubos na kamahal ng Diyos. Kaya magandang makita, ngayong Pasko na muling pagkabuhay, magandang makita. Pagkalabas mo na ating simbahan, sana ipapalaganap natin hindi chismis. Hindi chismis. Kundi ang ipapalaganap natin, ang ipaparamdam natin sa ating mga kapitbahay, sa mga naiwan natin sa bahay,
ay ang pakiramdam ng minahal. Sapagkat ang Diyos, kahit po tayo makasalanan, kahit tayo pabigat, kahit tayo ay pabigat sa kanya sa mundong ito, at sakit ng ulo niya, nagawa niyang mamatay at muling mabuhay para sa atin. Kaya iwan man mo tayo ng ating mga mahal sa buhay, iwan man mo kayo ng mga girlfriend o boyfriend nyo, ng asawa ninyo, ng mga kaibigan ninyo, ng mga kabarkada ninyo, take note, ang isang Diyos, ang isang taong hindi iiwan sa inyo, ay ang ating Diyos Ama at si Jesus na muli na buhay. Kung meron man po sa inyong hindi naniniwala sa forever, mahal ng mga kapatid, itong ginagawa natin ito, patungo sa katagang forever. Pangalawa ho, maganda rin pagnilayan na simula nung nakaraang mga araw, nakita natin kung paano nanahimik si Jesus. Kung paano tayo ay nanahimik at pinagnilayan ng kanyang pagpapahirap at pagkamatay. But at this very moment, yung pagiging tahimik ni Jesus, kita natin ano, simula nung kanyang pagpapakasakit hanggang sa pagkamatay, na natiling tahimik si Jesus. Wala ko siyang nabanggit ni ilang mga taga, maliban sa moment of the cross. Pipitong huling wika ang kanyang sinabi, kahit na siya'y tadyakan, hurakan, tuluhan, na natili siyang tahimik. Na natili siyang tahimik. Pero maganda makita, mahal ko mga kapatid, at this very moment, katulad doon ginawa ni Jesus, tayo rin ay naging tahimik. Pero at this very moment, kagaya ng mga Pasko ng pagkabuhay, sana ipagdiwang din natin at maging masaya tayo, maging maligaya tayo, dahil ang ating Diyos na ating minamahal at pinaglilingkuran ay narito sa harapan natin, muling nabuhay para sa bawat isa. Ano mo yung dahilan ng lahat ng ito? Simple lang. Ang salitang pagmamahal. Again, ang salitang pagmamahal. Kaya pakisabi ho sa inyong mga katabi, pwede mo ba akong mahalin? Sige nga ho, pakisabi sa inyong mga katabi, maaari mo ba akong mahalin? Ito ho yung dahilan ng lahat, mahal ng mga kapatid. Nagpakasakit si Jesus, namatay si Jesus, muling nabuhay si Jesus, dahil sa isang dahilan, ang kanyang pagmamahal para sa atin. Ito ho yung pagmamahal na love lang, hindi yun. Ito ho yung tunay na pagmamahal na mararanasan lang natin at masusumpungan sa ating Panginoong Jesus. Sana ho sa ating pagpapatuloy ng banal na pagdiriwang, mas maramdaman natin na ang pagkabuhay ni Jesus ay pagkabuhay din ng bawat isa sa atin. Kaya panyaya, huwag na pumulit tayong magkakasala sapagkat pinubos tayo ng Diyos. Gamit-gamit ang kanyang tunay at lubos na pagmamahal para sa bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo at sa ating lahat. Amen. Magsitayo.
pinagdala ng mga sakristan. Ano yan? Pagkakala lang po ng mga kabila sa likod, harap sa kaliwa at kanan. Stick. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan, upang kasama din niya tayo'y makabangon at makapagpagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanap, kaya saliwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Taligdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaani ng kanyang banal sa simbahang Katolika. Kung kayo'y mga pangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos, upang kayo'y makapabuhay bilang matapat at maasahang kaani ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Para kayo'y makapabuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na lukso ng kasamaan ay itinatakwil pa ninyo. Opo, tinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at binuo ng kadiliman ay itinatakwil pa ninyo. Opo, tinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangako magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan niyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Diyos Amang kapangyarihan sa lahat, at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Yesus, kung gagawin niyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos sa ating Panginoong Yesu Kristo, na ipinanganak ni Santa Maria Virgen, ibinago sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa pagbuhay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloobyang buhay at pagmamahal, upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Yesus, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tuwing at Espiritu Santo. Tulungan naman niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Amen. Biyaya ng Diyos ang pananampalataya kay Kristong binabuhay, kaya hindi natin siya nabibigyan ng mga kaharapan. Manalangin tayo upang ang ating pananampalataya ay lumago at tumibay. Upang ang ating Santo Papa, mga obispo at mga pari ay buong sigasig na magpahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo na pinagbubukalan ng tunay na kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon at ating bikain. Panginoon, gawin mo kaming mensahero ng muling pagkabuhay. Pagkabuhay. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan ay maging kasangkapan ng paglikha ng bagong kaayusan sa ating bayan na pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at tunay na kaunlaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang ating mga pamilya na itinuturing nating simbahan sa tahanan ay maging paaralan ng pananalangin at pananampalataya sa tulong ng pagsasalo sa hapag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kami sa hirap ng muling pagkabuhay. Upang tayong nagkakatipon sa banal na pagdiriwang ito ay liwanagan ng Espiritu Santo at palakasin ng katawan ni Kristo para makiisa sa misyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kami sa hirap ng muling pagkabuhay. Upang ang lahat ng naglilingkod sa parokya, mga pamayanan, mga kawal at kapitbahayan ay patatagin ng kanilang misyong bunga ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kami sa hirap ng muling pagkabuhay. Upang ang ating mga mahal na yumao na naging tapat sa kanilang pananampalataya ay tanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kami sa hirap ng muling pagkabuhay. Tahimik natin ipagdasal ang intensyon ng mga nagpapamisa ngayon, kasama ang ating mga personal at pampamilyang pangangailangan. Mapagmahal namin Ama, nagpapasalamat kami sa pagbiligtas na isinagawa ng iyong anak sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at iyong pagkabuhay. Ipagkaloob kami nagdiwang ng aming kaligtasan ay makapamuhay ng malaya sa kasalanan at makapagpahalang nito sa aming salita at gawa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming tagapagligtas. Amen. Magsiupo.
ng buong sama-sama magalaw ng buong pagmamahal. Sama magalaw ng buong pagmamahal. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahari natin ay galugaya ni Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ang naming lumikha, masaya namin pinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang pag-aayon ko ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong araw na ipinagdiriwang ang paghahain ng Isayas, ang maamong tupa na tulubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupi. Sa pagkabuhay niya bilang panlubos, pag-asang pagkabuhay ay amin na kami. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod. Ama namin banalin ang mapukan ng kanyang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu maging banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tubo ng aming Panginoon Hesus Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabubuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang kaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Moises na aming Obispo at ng Talang Kapatiran. Alalahanin mo ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asang sila'y uling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagkitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biyernes Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubigin ng mga nagpagagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
Ipahayag natin ang lakas sa loob. Hinihiling namin kami at iya sa lahat ng sama. Pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan, at idayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesus Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. God bless.
Panginoon. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Kapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita